Hello mga tao, pasukan na ulit kaya kailangang mamili na ulit ng school supplies, ni ba? Ito yung mga natira niyang gamit nung nakaraang taon. Dito kasi kapag nagumpisa ng eskwelahan, yung mga school supplies mo, iiwan mo lang sa school. Pagkatapos, pag natapos ng eskwela, isusuli rin ng school kung ano yung mga natira mo. At hinihintay ko na nga si Kalbo dito para mabili na namin kung ano pa yung kulang siya kasi nag-aasikaso sa anak naming bunso. At may binida pa nga siya. Bo. She didn't want to go to the city. Go. Yeah? She put her feet like that and she pushed. She didn't want. Let's go. At nandito na nga tayo sa Walmart. Ayan o, ang Walmart. Ang Walmart ay isa sa pinakamalaking pamilihan dito sa Canada o sa lugar namin. Pa talaga sa Staple kami pupunta kasi ang Staple is parang national bookstore sa atin. Pero napagpasyahan namin na dito kami pupunta dahil may mga bibilihin din siyang mga damit at saka damit ni Ba para sa school. Kaya dito na kami pumunta. At biniro ko pa nga siya, sabi ko, eto na yung pulot natin na barbecuehan. Kung nakikita ninyo dun sa video ko, may barbecue silang tulak-tulak. Yan yun. O, diba? 200. O, eto na nga yung mga school supply. Pagpasok mo pa lamang, nasa front na talaga yung mga school supply. Kasi nga, malapit na ang pasukan. At September 3 ang umpisa ng pasukan nila. So, ang ibig sabihin nito, kailangan ko na naman gumising na maaga para maghanda ng pagkain niya. Pero ang kagandahan naman dito ay may bus na sumusundo at may bus din na naghahatid at malapit lamang dito sa bahay namin. Tatawid nga lamang at doon na ang pinaka-pick up point nila at doon na rin siya dinadrop. Yun naman ang kagandahan dito kasi libre ang bus. Yun nga lamang minsan kapag winter walang service. Dahil sa sobrang lamig ayaw umandar siguro ng bus, dito lamang kami nakakapaghatid sa eskwela at nakakapagsundo. Ang kagandahan nga dito ay libre ang kanilang mga pag-aaral. Ang kailangan mo na nga lang talagang i-provide ay ang mga gamit nila sa eskwela. At sa totoo lamang ako'y hirap na hirap dito dahil nga ang eskwelahan iba ay pure French talaga. Kaya lahat naman talaga ng pag-aaral ay French at pati na rin ang mga list sa school ay French. Kaya naman kinakailangan ko pang i-translate sa Google. Kaya nga lamang sa Google minsan ay hindi rin nga tumutugma. Abay, nung una nga ako'y stress na stress. Abay, paano ko tuturuan itong anak ko ay hindi naman akong marunong mag-French. Ay sa English nga lamang ay ako'y nauutal-utal na. Ay French pa kaya. Pero dahil Pinoy tayo, ay madiskarte tayo. Siyempre, nakakagawa tayo ng paraan. Kaya naman kahit papaano, yung ating anak ay nagkaka-award din. At kahit papaano nga ay nakikipaghabulan din naman sa mga nangunguna sa eskwelahan nila. Minsan nga ay tinawag kami ng school nung grade 1 siya. At akala namin ay kung anong nangyari, bakit kami pinatawag. Ayun pala ay kami aaluke na siya ay i-jump. Sa grade 2, yun nga lamang ay hindi pumayag ang kanyang ama dahil ang sabi ng kanyang ama ay hayaan nating i-enjoy ni Ba ang bawat stage sa eskwelahan. At hindi nga namin nabili yung iba pang kailangan ni Ba. Kaya naman nagpunta na kami dito sa bilihan ng mga gamit at sinabihan ko nga siya dyan na bakit puro pasalubong ang iniisip mo. Abay, bumili ka rin ng para sa sarili mo. Sabi ko, bumili ka diyan ng damit na kailangan mong iuwi sa pag-uwi mo sa bakasyon mo. Alangan naman kako yung damit na suot mo ngayon ay yan din ang isusuot mo pabalik. Halika kako at bumili ka dito. Sabi niya, bakit to siya dinadala ko sa mga bra at panty? Ay di, ngayon ay pumunta kami dito sa mga luggage. May mga luggage dito. Sa Walmart, halos kumpleto rin talaga. May pang baby, may pang matanda, may pang plus size, may mga, pang baby, mga hagis. At saka mga gamit ng bata, mga appliances. Meron din ditong grocery pero hindi ko na kayo dadalhin doon dahil ang pakay talaga namin dito ay ang school supplies at mga damit ni Ba. At nandito naman kami sa kids section pero mukhang kukunti ang nakadisplay. Usually maraming nakadisplay dito may mga sale. Kaya lang ewan ko bakit kukunti na or talagang late lang kaming namili. Dahil nga malapit na ang pasukan kaya naman ang mga nanay ay talagang pinaghandaan at namili na. Ako na lang talaga ang late. Lagi naman talaga akong last minute. Di parang may nakita kami dito, parang isang partner lang yung nagustuhan namin na magugustuhan din ni Ba kasi itong si Ba talaga namang nagbibinataan na nga dahil yung mga pinipili ko sa kanya ay hindi niya na nagugustuhan at mukhang nababaduyan siya sa mga style na pinipili ko.
At nung nakapili nga kami dito, isang peraso lamang yung napili namin na alam naming magugustuhan din niya, ay lumipat na kami dito. Sabi ko, bumili ka na ng damit mo, kaya nagtitingin siya diyan. At saka sabi ko, bumili ka na rin ng brief. Speaking of brief ka ako, sabi ko, ay siba, ay kailangan ko ring bilihan. Kaya sabi ko, ay tara, pagkatapos mo diyan ay bumalik tayo doon sa section ng mga bata at kumuha tayo ng salawal nitong si Bakako at ang kanyang salawal ay maliliit na at ayun nga, nakakuha na ako ng 2 salwal at pipila na nga kami sana dito nung maalala ko na, teka, parang kailangan nating bilihan si ba ng lunch bag kasi yung lunch bag niya is medyo sira na. Maganda pa, kaya lang medyo may punit na at ayaw niya ng style. So kaya bibili naman kami dito, sabi niya sa akin. Bakit saka mo sinabi sa akin kung kailang tayo ay nakapila na? Pero eto na nga, nakakuha na kami ng lunch box na yan, bag. So pipila na talaga kami dahil pupunta pa kami ng Staple. Dito kami pumila sa self-service dahil kakaunti ang pila at dito sa Walmart halos lahat ay self-service na. Ewan ko ba kung maganda para sa mga tao dito. Syempre kapag self-service parang nababawasan din yung trabahador. Pero dahil dyan makakatipid ang company, kaya kung saan sila makakatipid, dun sila, 'di ba? Iri naman natin sila masisisi, pero mas maganda sana kung manwan para naman lahat na, yung ibang tao ay nabibigyan pa ng trabaho, 'di ba? O ayan, nag-self-service na kami at medyo mabagal-bagal tong asawa ko. Ay hindi pwedeng mag-cashier kapag niyang kabagal. Nagbabayad na nga siya dito. Hindi ko alam kung magkano ang aming babayaran. Ayan, 114 daw at hindi pa kumpleto ang nabili namin pero naka 114 na kaagad kami. Wow naman! Talaga namang napakabilis ng pera. At kinuha ko na nga tong resibo namin at kami ay paalis na. Inaalok pa nga ako dito ni Kalbo ng KitKat. Sabi ko ayoko. At mataba na ako. Sabi niya sa akin napakamin ko daw sa sarili ko. At ngayon nga ay kami ay pauwi na. Ay hindi pala. Pupunta pa pala kami ng Staple. At ayan, nandiyan na kami sa Staple kasi ang Walmart at Staple ay magkatapat lamang. So ngayon, ang bibili lang naman namin dito ay 3 item. Pumasok na nga ako dito at si Kalbo ay nagpaiwan pa doon. At habang ako nga ay naglalakad, ako ay napapatingin pa dito sa lunch bag. Sabi ko, parang kailangan din nito ni Ba. Tumingin din ako nitong thermos pero sa totoo lamang ay may thermos pa naman si Ba. At sabi ko ay gamitin niya na laang muna yun. Pati nga yung sapatos niya nung nakaraan taon, sabi ko ay yun muna ang gamitin at kapag lumiit na ay saka ko siya bibilhan sa kalagitnaan ng kanyang pagpasok. At iyon nga, hinahanap ko na yung kailangan ko. Yung 3 item na yun, yung pill tip pen, dyan ako nagtagal. Kasi may 2 klase ng pill tip pen. Ito na parang Sharpie, Stabilo, pero ano siya, yung pointed. At meron ding Crayola. Sabi ko kay Salim, ano ba talaga dito sa dalawa? Kasi nga, hindi ko maintindihan si Google. So sabi ni Salim ko, ang nakasulat daw ay Crayola. Sa Crayola kami pumunta. It makes sense kasi nga naman, grade 3 pa lang siya. Bakit naman siya maggagamit nung Sharpie? Kaya eto na yun, oh, super tip points. At nang makuha na nga namin yung 3 item na kailangan, yung super tip points, cardboard dutang at saka stick glue, pumila na kami para magbayad. Kaya naman paano yan? Bye-bye!